So, good day mga boss. Another day na po mga boss. Ngayong araw na ito mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano magpipintura ng motor. So, sa mga hindi pa marunong o bago pa lang, ang unang-unang nyo lang gagawin is yung pipinturahan nyo na bagay tulad ng tangke. Ito, katulad nito. Ang unang-unang nyo gagawin mga boss, hugasan nyo yung mabuti, kunin nyo yung mga dirt nya, yung mga kalawang, mas mainam na walang maiiwan. So, pwede kayong gumamit ng, kung may pintura pa mga boss, pwede kayong gumamit ng paint remover. Tapos, after magamit ng paint remover, iwas nyo na lang ng tubig at saka sabon. Pwede rin kayong gumamit ng top brush para mas madali. So, paalala po sa pag nagamit kayo ng top brush, huwag na huwag nyo kakalimutan na magamit ng eyeglass protection para po iwas lang po disgrasya. So, remember po mga boss pag ang tangke nyo maraming UP, tapos pagkatapos nyo mag anti-corrosion, then 2 to 3 hours is ito tutuyo na to kasi naka-anti-corrosion na. Ang wag na wag nyo gagawin mga boss, wag kayo mag-body filler ng ganyan, diretso. Dapat ipagpabukas nyo muna. Dapat ipasison nyo muna yung anti-corrosion na. Kasi yung mangyayari mga boss, pag mag-body filler kayo, tapos hindi pa ito masyadong tuyo, ang nangyayari, yung pintura nyo sa ilalim, is aangat, magre-react siya. So yan, wag na wag nyo gagawin. Kasi kadalasan nangyayari sa akin yan noon mga boss, na hindi ko pa kabisado to. Naglalagay ako ng body filler. After 3 hours kung nag-apply, naglalagay ako yun. Kinabukasan, yung pintura ko sa ilalim nagre-react. Kasi yung body filler mga boss, pag na-apply mo dito sa anti-corrosion mo niya, bago pa lang, 3 hours pa lang, kung in-apply, nagre-react siya. Kasi mainit ang body filler. So, kung mag-body filler kayo, ipapab muna. Pero kung wala, 3 hours, pwede na kayong magpintura, mag-color na kayo. So, ngayon, kung ano ang gusto nyong color, dito na naman tayo sa color. Kung ano yung gusto nyong kulay, for example, ito. Ito. Oh. Example, ito. Ang kulay nito ay pula. So, kung ano ang gusto nyong kulay mga boss, kunyari, pula ang gusto nyong kulay, wag na wag yung i-apply yung red color dito diretso na naka-anti-corrosion pa kayo. Kasi hindi nyo makukuha ang kulay na ito. Medyo madilim siya. Pupula siya pero medyo madilim. So ang sunod nyo gagawin, kung red color ang inyong kulay na gustong ikulay, ang next step nyo gagawin dito sa anti-corrosion mo, ang next na i-apply mo is primer surfacer. Surfacer, pwede kayong mag-surfacer white. Oh, ansal rin ito. O pwede kayong mag-surfacer white. Ito yung ang ibis color nyo. Pwede nyo itong ibis color sa pula, sa red. Pwede rin yung color white na color. Tinting color na color white. So ngayon, after magtuyo na to, mag-color na kayo, same process lang din. Kung paano nyo i-display ang primer, yung anti-corrosion, same lang din sa pag-display ng base color nyo. Ito, before ito naging pula is, ang nasundan nito is color white. Kasi hindi ito magkukulay ng ganito kung walang white. So pag mag-apply na kayo dito, mag-apply na kayo ng color red, same process lang din kung paano nyo in-apply yung primer, paano nyo in-apply yung spray filler or base color, same process lang din po kung paano nyo ito i-apply itong red. After mag-apply nyo ng red, patuyuin nyo na naman. Then, kung nakikita nyo ito, hindi pa siya medyo makintab, may grano pa siya. Ito, may grano. Nakikita nyo, may grano. Yan. Pag ganyan pag natuyo na, basta kita nyo may grano pa, ang gagamitin nyo yung liha, gagamit kayo ng 1,000. I-level nyo yung grano niya. Kukunin nyo yung grano niya. Dapat pakuha yung grano niya para mas maganda yung resulta. Ilihan nyo lang, pero huwag nyo masyadong idiin. Kasi, ang mangyayari, pag idiniin nyo ng idiniin, tapos hindi nyo kinokontrol, lalabas yung puti dito, yung base color niya. So, dapat, huwag nyo idiin. I-check nyo na i-check. Pag okay na, pag medyo level na siya, nawala na yung grano niya, katulad itong grano, kung makikita nyo, di pa siya masyadong makintab. Pag nawala na itong grano, pwede na kayong mag-upload. So, paalala na po, ang gagamitin yung liha dito, pag nakakolor na kayo, pag magre-report upload na kayo, ang gagamitin yung liha is 1,000. 1,000 na gagamitin yung liha po. So pagkatapos magliha ng 1,000, ito buo, ilihan nyo na ito, okay lang lahat. Patuyin nyo. Tapos, mag-apply kayo ng top coat. Kung paano nyo in-apply yung color nyo, same process lang po din, pag-apply ng top coat. So, first, second, and third coating, din patuyuin.
Then, last yung gagawin sa pinapinturahan, no? Lalong-lalo na sa tangke. Last yung gagawin mga boss is mag-buffing kayo. Kasi pag nagba-buffing kayo mga boss, dyan nakikita ang resulta ng pinapinturahan nyo na maganda talaga ang resulta pag nag-buffing kayo. Kasi kikita to mga boss. Hindi na nyo to makikita yung mga grano at saka yung mga dusting na na nakadikit. Hindi na yun makikita, mawawala yun. Tapos napakaganda ng resulta. So last po mga boss ang buffing. So sa buffing po mga boss, hindi po pwedeng mag-buffing kayo ng after 3 hours bago pag-apply. Huwag na huwag kayong mag-buffing kasi yung ilalim niyan mga boss sa top coat is malambot pa. So sa akin, kadalasan ginagawa ko sa mga customer ko, pag na-install ko na yung tangke nila, after mga 3 to 5 days, pinapabalik ko sila para mag-buffing. Pero ang iba, depende lang din yan boss kung gaano kakapal yung pintura nyo. Kasi ako mas kampante ako pag mga 3 days or 1 week yung tangke, buffingan ko para iwas pag-jump mga boss. So, ganun lang boss ang pagpintura. Kung may mga katanungan kayo mga boss, just comment below lang mga boss para masagot ko. So, thank you for watching po. Sana nakatulong ako sa tutorial na ito. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat.